Isayas, Kabanata 16. Mula sa lungsod ng Sela sa disyerto, nagpadala ang mga taga-Moab ng mga batang tupa bilang regalo sa namamahala sa Jerusalem. Naghihintay sila sa baybayin ng batis ng Arnon, pabalik-balik sa paglalakad na parang mga ibong nabulabog sa kanilang pugad. Sasabihin nila sa mga taga-Huda, "Sabihin ninyo sa amin ang aming gagawin, at bigyan ng katarungan. Takpan ninyo kami tulad ng lilim ng punong kahoy kapag katanghali ang tapat. Papagpahingahin ninyo kami sa ilalim ng inyong mayayabong na sanga. Itago ninyo kami sa mga humahabol sa amin. Kami mga takas, huwag ninyo kaming ibigay sa kanila. Patirahin ninyo kami sa inyong bayan, kaming mga pinalaya sa Moab. Ingatan ninyo kami sa nagnanais na pumatay sa amin, at lilipas ang pag-uusig. Mawawala ang mamumuksa, at aalis ang nananalanta sa lupain. At dahil sa wagas na pag-ibig, itatatag ang isang trono, at uupo doon ang isang hahatol ng tapat. Magmumula siya sa angkan ni David, isang tagapamahalang makatarungan at mabilis sa paggawa ng matuwid. Sasabihin ng mga taga-Huda, "Nabalitaan namin ang kataasan ng mga taga-Moab, ang kanilang kasinungalingan at pandaraya, ngunit walang saysay ang kanilang kayabangan." Kaya tatangisan ng mga taga-Moab ang kanilang lungsod. Sama-sama silang mananaghoy dahil sa kanilang paghihirap. Sa tuwing maaalala nila ang masasarap na pagkain sa Kir-Hareset, sisirain ang mga bukiring malapit sa Hesbon at ang mga ubasan sa Sibma na pinagkukunan ng alak ng mga pinuno ng mga bansa. Ubasang abot sa Jazer hanggang sa disyerto, at lampas pa hanggang sa kabila ng dagat. Kaya tatangisan kung kasama ng Jazer ang mga ubasan ng Sibma. Didiligin ko ng luha ang Hesbon at Elyale, sapagkat wala silang aanihin upang magsaya ang bayan. Maglalaho ang tuwa at kagaalakan sa kanyang masaganang bukirin. Titigil ang kasayahan at awitan sa kanyang ubasan. Wala nang alak na dadaloy sa kanyang pisaan, at tuluyang matatahimik ang masayang hiyawan. Kaya parang malungkot na himig ng alpa ang aking pagdadalamhati sa sinapit ng Moab. Nagdurugo ang puso ko sa sinapit ng Kir-Heres. Umahon man ang mga taga-Moab sa kanilang mga altar sa mga sagradong burol, at magpagod man sila ng pagsamba sa kanilang mga santuaryo, wala ring kabuluhan ang kanilang panalangin. Ito ang sabi ni Yahweh noong una tungkol sa Moab. Ngunit ito naman ang sinasabi niya ngayon. 3 taon mula ngayon, malilimas ang malaking kayamanan ng Moab. Sa marami niyang tauhan, ay ilan lamang ang matitira at mahihina pa.